Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time naman po na manood, please click mo na yung Jennings TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, ano nga ba ang katuruan ng Biblia sa mga mag-boyfriend at girlfriend na hindi pa kasal? Yan guys. So, sa panahon kasi natin ngayon, modern time na sinasabi ng mga ibang kabataan ngayon na luma na ang old fashion, di ba? Kaya nga luma, old fashion eh. So, yung iba sinasabi nila hindi na uso yung lahat ng mga kultura noong unang panahon. So, dahil dyan, sa pagiging modern na panahon natin, di ba? Bukod sa mga gadget na talaga namang masasabi natin, modern technology na nga. Dati wala namang cellphone, ngayon may cellphone. Di ba? So, marami na ang nabago sa mundong ito. Pero yung kultura, napaglumaan man, pero nandiyan pa rin. Pero ang hindi nagbabago sa lahat, kahit nung unang panahon pa, ay ang salita ng Diyos o ang Biblia, na kung saan ay, kung ito ay ating susundin at pagbabasehan, siguro, tahimik at maayos lahat ng tao. Di ba? Lahat po tayo guilty minsan, hindi talaga tayo nakakasunod sa katuruan ng Biblia. So, pagdating sa relasyon, ngayon guys, ngayong panahon na to, di ba? Lalo na ngayon, sa pagdating sa modern na technology sa cellphone, nauuso ngayon, di ba? Yung nagiging viral o mga scandal na screenshot na sinasabi na may mga artista o may mga taong sangkot dito. Hindi tayo pwede magbanggit ng pangalan guys dahil religious vlog tayo dito. Bagamat alam niyo naman siguro yung tinutukoy natin dahil viral nga yan. So bakit nga ba humantong sa ganun? Yung relasyon na minsan nag-aaway, nalalaman ng buong publiko dahil sa pagpapost ng message nila o screenshot sa kanilang FB account. So yan ang isang disadvantage ng modern technology, di ba? Nalalaman ng lahat. Hindi kagaya dati pag nag-away ang magkarelasyon, sila lang dalawa ang nakakaalam o yung mga kaibigan lang na malalapit. Ngayon, buong Pilipinas at buong mundo na ang nakakaalam. So, ang sabi sa Colossus, chapter 3, verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga nasa sangkap ng katawan na nangasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yun guys, di ba? Yung mga hindi magagandang nasa. So, marami sa atin lahat dyan, guilty po tayo. Depende, di ba? Pwedeng sa laman, pwedeng nasa sa pera, nasa sa kayamanan, nasa sa bisyo, depende kung saan ka, pero ang lahat ng yan sumasakop nga dito. Pero pagdating sa relasyon nga, di ba, kagaya nga nung viral na pinag-uusapan ngayon sa screenshot, kung ginawa lang nila ng tama ang kanilang relasyon, di ba? So halimbawa guys, di ba, sa panahon natin ngayon, yung mga estudyante, alam naman natin, mga bata pa yan, mapupusok pa yung mga yan, kaya dumaan tayo sa ganyan. Pagka kasi hindi may na-disiplina o na-control, yung mga bata gagawin nila ang gusto nilang gawin, na which is kailangan talaga ng gabay at disiplina nating mga magulang. Dahil pag pinabayaan natin yan, talagang wala tayong magagawa. Gagawin nila ang kanilang gusto. Pero ang problema, pag napunta sila dun sa hindi naman dapat pa nilang magawa, halimbawa, estudyante nga, mga high school pa yan, at biglang na-disgrasya, sabihin natin nabuntis nang wala sa oras. Natural, kung mag-aasawa yan at ang kanyang boyfriend ay high school din, halimbawa kaklase, ano ba ang kanilang kahantungan sa buhay? So, alam na po natin ang mangyayari. Una, dahil wala sa panahon, di ba? Nag-asawa sila habang estudyante pa lang sila. Daranas sila ng matinding pagsubok, lalo na sa financial status nila. Siyempre, wala pang trabaho yan. Nag-aaral pa nga, di ba? So, mangyayari niyan, yung magulang nila, ang susuporta pa. Dagdag problema pa sa magulang. Siyempre, wala silang
hanap buhay, natural, hindi yan pababayaan ng magulang. Pero kahit ayaw ng magulang, wala nang magagawa. At doon na mismo sa magkarelasyon o mag-asawa, natural, mahirap din ang sitwasyon nila. Dahil batang magulang sila, ultimo pambili ng diaper, ng gatas, hindi nila kaya. So, daraan sila sa matinding pagsubok, lalo na sa pinansyal. Ang lahat na yan, sinimulan dahil nga doon sa tinatawag natin premarital sex, o yung hindi pa talaga naaayon pero napapanahon pero hindi pa nila pero ginawa na nila. Yan po ang nagiging problema natin ngayon sa modern technology. Bagamat ang old fashion o lumang kultura ay maganda, pero aminin man natin o hindi na mag-iiwanan na talaga, halos nakakalimutan ba. Pero mawala man lang yung kultura na yan, yung sa biblical po o sa Biblia, salita ng Diyos. Yan ang huwag nating pabayaan dahil yan talaga ang gagabay sa atin. Kung naging masunurin ng mga anak, diba? Sumusunod sa'yo, pinapagawa mo kung ano ang nararapat, yung hindi naman sila nasasakal kasi may mga magulang na sobrang higpit. Halos wala ng kalayaan yung mga bata. Kaya minsan, nagre-rebelde sila guys. Ang nagiging nangyari, napapariwara yung mga bata. Kailangan lang po ng matinding guidance o disiplina sa mga bata at sabihin kung ano ang tama at kung ano ang dapat nilang gawin para hindi sila mapariwara. So, kasi pag sinabi mo kasing love yan, di ba? Ito yung give. Ibig sabihin, nagpapaubaya ka, di ba? May ginigib up kang mga bagay na sinasakripisyo mo para yan sa pagmamahal. Pero yung last na tinatawag o yung nasalang, di ba? Pag nakuha na, wala na. Puro problema na ang kapalit. Kaya iwasan po natin, di ba? Dahil biblical nga yan. Kaya alam naman natin guys, wala naman pong perfectong magulang. Pero kailangan po ng patnubay natin sa ating mga anak. Dahil pag pinabayaan natin yan, sumunod talaga sila sa modern technology, baka mapariwara rin sila. Kagaya ng nangyayari ngayon na viral o scandal sa mga taong nasa Facebook ngayon, na kung saan ay binabatikos at talagang kahihiyan ang inaabot ng mga individual. So para maiwasan po natin at turuan po natin ng disiplina ang ating mga anak, i-guide ng maayos pero wag mahigpit, gaya ng sinasabi ko guys, yung tama lang, yung naaayon sa panahon lang at siyempre naaayon sa Biblia, na kung saan ay kung ano yung nararapat, di ba, hanggang hindi mag-aasawa, wala mo ng premarital sex. So, puro ano lang, kung mag-aaral mo na, aral muna, di ba? Kung may boyfriend, girlfriend man, ano lang, wag masyadong dibdibin, di ba? Wag masyadong mag-focus sa pag-aaral muna. So, marami pong marami talagang consequences pagka napasok na nila, hindi na nila dapat nagawa sa kanilang oras, lalo na kung sila yung mga estudyante pa lang. Kaya sa kapatid natin yung nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, problema sa pinansyal, at problema rin sa kalusugan, sabihin mo sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, I bless po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord, at tinaninganan po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lolobin. Kaya pagalingin niyo po, Lord, yung mga may karamdaman sa oras na ito. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagkumbaba at mapagpasensya. At pairalin ang magiging magkapamilya. At pagbigisin niyo po muli ang mga nasirang pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin natin. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas doon. Pinoproblema pa kung paano iraraos ang kanilang buong pamilya. So patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matabis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, in Jesus Espiritu Santo. Amen.
Thank you very much po.